nakapupulutan ng mahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa PUVMP. Hello sa ating mga loyal viewers, ating mga followers sa Facebook at subscribers sa ating YouTube channel, PUVMP TV NCR. Hello po sa inyong lahat. At syempre, magandang biyahe, Ka-Freddy. Maraming salamat sa pagsama sa ating biyahe ngayong araw na ito. Masayang biyahe din, Rose. Ka-Freddy, dumadami na ang subscribers at followers natin. Halos 1,000 or more than 1,000 na ang ating subscribers sa ating YouTube channel. Magandang balita yan, Rose. Talaga, mas maganda pa kaysa sa akin. Yes! Joke lang! Sakit! Joke lang! Uy, teka lang. Babatiin ko muna ang mga viewers natin. Oo nga, Ka-Freddy, hindi ka pa pala bumabati sa kanila. Masayang biyahe sa ating mga viewers na walang sawang nakasubaybay. Sa mga subscribers, followers at sa hanay ng mga kasamahan natin sa transport group. Ingat po kayo sa pagdadrive at syempre sa mga mahal nating mananakay. Masayang biyahe po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nag-follow sa ating Facebook page at nag-subscribe sa ating YouTube channel, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang aming Facebook at YouTube channel. Nandito po ang ating link, PUVMP TV NCR. Nandito na po ang link sa ibaba. Pakishare na din po para po mas madami ang maabot at mabahagian ng mga makabuluhang impormasyon ng programang ito. Again, PUVMP TV NCR sa Facebook page at sa YouTube channel. Welcome sa panibagong episode ng Sakay Na, Biyahe Na. Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Samahan niyo kami sa ating biyahe ngayon. Sa nakaraan nating biyahe ay nakibiyahe sa atin ang mga financial partners ng PUVMP. Nalaman natin na billions na pala ang napaabot nilang tulong pinansyal. Grabe, Ka-Freddy, medyo malaki-laki na talaga, no? Oo, Rose, malaki-laki na din. Sa katunayan nga ay isang aking grupo na naabot ng kanilang tulong pinansyal. Again, maraming salamat po sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, at sa Nueva Segovia Consortium of Cooperatives. Sana po ay patuloy kayo sa pagtulong sa ating mga transport groups. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon, araw, Rose? Ka-Freddy, ang pag-uusapan natin ngayong araw ang pinakamahalagang component ng PUVMP, ang Fleet Management Program or tinatawag ding FMS or Fleet Management System. Kung yung last episode natin ay napag-usapan na natin ang mga tanggapang nakibahagi kaya meron tayong mga makabagong unit sa kalsada, ngayong araw naman ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba meron tayong mas maayos na daloy ng trapiko at mas organisadong rota ang ating mga pampublikong sasakyan. Ay, oo, magandang topic nga yan, Rose. Actually, isa yan sa pinakagusto kong components ng PUVMP. Sobrang laki ang naitulong ng Fleet Management Program sa mga public transport group na katulad namin. At hindi lang yan sa NCR ginagamit na din ang sistemang iyan sa ibang panig ng Pilipinas. Sino-sino ba ang makikibiyahe sa atin ngayon? Makikibiyahe sa atin ngayong araw ang ilan sa mga chairperson ng ating mga transport group na gumagamit na ng Fleet Management System. At meron din tayong isang special guest. Pero bago natin sila ipakilala ay bibitinin muna natin kayo ng sandali ating mga viewers. We will have a quick break at sa aming pagbabalik ay makikilala niyo na sila. Kaya manatili pong nakatutok dahil magbabalik pa ang Sakay na! Biyahe na! Talakayan tungo sa mga bagong transportasyon. JMC supports the PUV Modernization Program. Sakay na! Sa JMC tayo! Welcome muli sa Sakay na, Biyahe na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Makikibiyahe sa atin through Zoom si Sir Jabin Balmonte, President and Developer of JB Fleet Management System. Makakasama din natin dito sa ating studio si Chairwoman Emilita A. Pilotos,
Chairperson of Nova Bloom TC. Makikibiyahe din, Mr. Honesto Repoña, representative of Novaliches, Malinta, JTSC. Isa pang guest natin, ang president ng A. Doringo TSC President, Arielito Ariel Doringo. Ka-Freddy, eto na, bago natin tawagin ang ating unang guest, pwede ka bang magbahagi ng konti tungkol sa fleet management system? Okay, ang fleet management system, pinag-aralan namin noong taong 2018. Dito nakikita natin kung paano maganda idinidispatch ang sasakyan, hindi sabay-sabay. To tell us more about fleet management system, makakabiyahe natin si Sir Jabin, President and Developer of JB Fleet Management System. Makikibiyahe siya sa atin through Zoom. Masayang biyahe po. Sir Jabin, welcome sa Sakay Na. Biyahe na. Magandang biyahe, Rose. Magandang biyahe, Cap-Ready. Magandang araw po sa inyo lahat. Sir Javin, ano po ang Fleet Management System app at ano po ang purpose nito? Fleet Management System is not an app. It's a combination of four things. First, yung vehicle natin. Second is yung Fleet Management System software. Third is the GPS. And fourth is the fleet management personnel will be managing the fleet management system. So, yun yung kasi maling nagiging connotation that if we talk about FMS, akala nila it's all about GPS. No, it's combination of four things that will assure you that you will fully utilize and have complete overview ng inyong buong biyahe. So, it will help cooperatives po to fully utilize at saka mas ma-maximize po nila yung kanilang fleet. With regards to tracking, paano po pumapasok ang FMS at paano ito nakakatulong sa ating transport groups? With our traditional way kasi, nasanay tayo na sa biyahe natin, wala tayong alam or kung ano nangyari ngayon sa biyahe natin. But with the use of modern technology like the fleet management system and GPS, we will know right now nasan mismo na yung unit ko, ano na nangyayari sa kanya, at the same time, kung ilan na ba yung sakay niya. Kasi usually before, sa traditional way, bibigay natin yung susi sa driver, hindi na natin alam kung ano nangyari maghapon sa biyahe. But with these modern technologies, it will help us to have a complete overview, especially right now, medyo malaki yung investment in terms of the units. Ano po ang papel ng FMS when it comes to routing at gaano kalaki ang tulong nito sa ating transport groups? When it comes to routing, fleet management system have the biggest contribution. Bakit? Kasi yung yung pag-track natin kung nasa na mismo, dati kasi sa traditional way, kung 200 kayo nandun sa route, 200 kayong tumatakbo. Nag-aagawan sa pasahero, kung ano mangyayari. But with the modern, with this fleet management system, ang mangyayari dyan dito, malalaman ilan ba talaga ang pangangailangan sa kalsada during this time of the day. Kailangan ba naka-dispatch tayo lahat, or with this technology makikita natin ilan lang ba talaga ang kailangan. With this mababawasan yung traffic and hindi tayo magsasaya ng kurudo and even man hours, especially with the modernization na ang mga driver natin is paid na on a daily basis. So yan ang yan ang pinakamalaking aspect for the fleet management system. Sir, sa usapin ng dispatching or proper dispatching under FMS, paano nito inaayos ang dispatching ng mga transport groups? Currently, ang ginagawa ng mga association or mga nasa route, kung sino nauna, nandun sa whiteboard nila nakasulat, sino nauna, siya unang lalabas, regardless kung ilan nyo nasa labas, kung may laman ba silang lahat. With this, nagko-contribute tayo sa pollution, nagko-contribute siya sa traffic. With the use of fleet management system, with the proper dispatching, naaaral natin mabuti, ilan ba talaga ang needs dun sa ruta natin? Ilan ba talaga ang kailangan natin na tumatakbo? Every day, every hour, iba-iba yung pangangailangan. With this, mapaplano ng mabuti ng mga cooperatives, ilan yung dapat na i-dispatch in every hour para mas ma-utilize nila yung resources nila, like yung kurudo and yung kanilang man hours and yung utilization ng kanilang fleet. They can also study ilan ba talaga yung unit na nandun dapat sa kabilang side ng route at nandito sa kabilang side ng route at this time of the day. Dito rin, masisigurado natin na masaserve natin mabuti yung riding public. Onboard information and security ay isa sa napakahalagang aspeto kapag nagtra-travel ang mga commuters. Maaari nyo bang ibahagi ang papel nito sa FMS at ano ang pakinabang ng mga commuters dito?
with the onboard information. Right now kasi ang problem natin with the public transportation system, we don't have ng manifest na kagaya sa barko or kagaya sa eroplano na sino-sino yung nakasakay doon sa unit na yun habang bumabiyahe. But with the use of fleet management system, nalalaman natin ilan ba ang sakay right now doon sa unit nila while traversing their route. With that, malalaman natin kung may kakayanan pa ba sila magsakay ulit sa kasunod na bus stop or jeepney stop natin, or kailangan na ba nila mag-dispatch ng another unit para i-serve yung mga riding public natin na naghihintay. Magbe-benefit dito yung riding public kasi it will make sure na hindi overloaded, at the same time, laging may available na unit para masakyan sila papasok or pauwi ng kanilang mga tahanan. Maraming salamat, Sir Javin. Meron po ba kayong mensahe para sa ating mga transport groups at sa mga mananakay? For the use ng fleet management system, usually kasi ginagawa natin to just for the requirements of the government and the bank. But we cannot discount the purpose of this one kasi akala natin lagi natin nakikita GPS, AFCS, yan yung mahalaga. But sa totoo lang, fleet management system is the most important component of the PUB modernization program. Bakit? Kasi this will modernize the current public transportation system and it will ensure the progress of the cooperative. Without the fleet management system, it will be impossible para maging matagumpay or mas mapalago natin yung ating cooperative. Kasi it will minimize the risk and also it will help us to fully utilize our resources. Napakahalaga po niyan ngayon, lalo na po with the PUB modernization program. We have bank loans, we have daily requirements po na kailangan na gawin para sa ating riding public. So hopefully you can study and utilize the fleet management system. Kanina ay nakasama natin si Sir Javin. Ngayon naman ay makakasama natin ang mga makikibiyahe sa atin from transport groups. Ngayon naman ay makakasama natin si Chairwoman Emily Pilotos, ang chairperson ng Nova Bloom CC. Masayang biyahe po, Chairwoman Emily. Masayang biyahe, Ma'am Rose. Masayang biyahe, Chairman Freddy. Chairman, bumati po muna kayo sa ating mga viewers at sa mga kasamahan natin sa transport group. Masayang biyahe po sa mga kapwa ka-transport ko at sa aming mga mananakay. Chairman, unang tanong, isa sa nakapaloob sa fleet management system ay ang routing system. Ano po ang route rationalization sa inyong kaalaman? Sa aking kaalaman, ang route rationalization ay ito po yung pagdidetermine kung ilan ang tamang bilang ng mga vehicles na ilalagay sa nasabing ruta at kung ano po yung mga klaseng vehicles ang ilalagay nila. Depende sa lapad ng karsada sa rota. Depende sa condition talaga. Ito yung sinasabi natin karsada. Between supply and demand. Yes. Okay. Tsaka may mga posible pa rin tayong dapat alamin sa route rationalization. Makakadagdag tulong po ito. Tulad niya na may mga possible na may mga ruta na kailangang i-update or outdated na. Kasi may mga nagbubukas ngayon ng mga kalsada, inaayos. Baka may mga ruta tayo na hindi na po nag-exist. No, hindi na nagagamit o nagsara na. Tapos may mga possible, may mga bago tayong kalsadang bumukas na pwedeng, ito yung sinasabing developmental route na pwedeng applyan. O yung mga bagong bukas. Then, yung supply and demand, may possible na may isang ruta na mas marami po yung mananakay versus mga sasakyan. May possibility rin na mas marami ang sasakyan versus mananakay. So, yung sabi nga ni Chairman Freddy, yung supply and demand. Yan yung nakapaloob sa route Yes, rationalization. route rationalization. Okay, Chairman, karagdagang tanong. Opo. Nagkakaproblema po ba kayo sa rota nyo dati noong wala pang fleet management system? Ano-ano po ang madalas na problemang na-encounter nyo? Opo, marami. Tulad niyan, yung dati, magpapalabas ka ng isang unit.
So, pag nailabas na ng driver, wala ka nang alam kung saan po dinala yung unit. Hindi ka sigurado kung siya ay tumatakbo talaga sa ruta namin, di po ba? So, uuwi na lang yan, magbibigay ng boundaries. So, yun lang ang abot ng kaalaman namin. Hindi naman namin pwedeng sundan bilang operator. So, yun pong kadalasang nagiging Nung wala pang GPS sa mga Yes sasakyan po. natin, Opo. hindi nyo na monitor saan ba nagpunta or saan Yes ginamit, po. na-arkila ba yung sasakyan natin or hindi. Yun, Diba? yun po. Ngayon nakikita nyo na talaga kung nasaan yung Ay, sasakyan. ngayon po, kita na lahat. Pag dinispatch mo siya, may tamang oras, naka-record. Then, pag lumabas siya ng terminal, alam mo, dahil mapapanood mo sa monitor yung GPS na sinasabi, so kita mo kung paano siya, paano yung andar ng unit mo. Kung sila ba ay nasa isang grupo, nandun, natutulog. Kasi makikita mo pag nakahinto sa isang lugar o nag-uumpukan, ano kaya ito, mga bumibiyahe, oras ng biyahe yon, dapat tumatakbo yung unit. So, yun po yung sa GPS. Maganda yun, Chairman. Opo. Para na rin palang aeroplano yung mga sasakyan Opo. natin. Hindi naman in the sense na lumilipad sa Opo. daan. Kumbaga, meron na siyang estimated time of arrival tsaka Yes. estimated time of departure. Yes, yung, sir. yung nangyayari Recorded ngayon. lahat. Tsaka Chairwoman, ngayong may FMS na or Fleet Management System na, mas naging maayos ba ang routing system nyo at mas naging maayos? In what sense, pwede nyo po bang ikwento ito sa amin? Opo, naging mas maayos kasi unang-una meron na kaming scheduling. Before, wala yon. So, dispatch ka lang ngayon, may scheduling na kaming sinusunod. Then, yung scheduling na yan, i-apply sa mga driver. Alam nila kung anong mga ruta, anong unit na sila naka-assign. Then, sa terminal, hindi sila basta-basta basta nandun na sila, lalabas agad sila. Hindi po, kasi may sinusunod kaming dispatching system na kung saan, every 5 minutes, pag nakapag-dispatch kami ng isa, so, mag-wait yung isa na after 5 minutes, saka namin ipapalabas yung second one para at least hindi sila nagkakasabay-sabay sa kalsada. So may time silang maisasakay po nila lahat ng pasahero. Chairwoman, ako may katanungan ako. Yes, Siyempre, nasa Pilipinas pa rin tayo. May mga instances po na nawawalan tayo ng internet. Yes. Siyempre, these GPS system, they rely highly on internet po. Paano nyo po nire-resolve? Paano yung nagiging sistema niya pag nawawala yung internet? Pag nawawala ang internet, hindi naman siya yung sa data lang. Pero still naka-monitor yun kasi naka-record naman lahat yung, let's say, nawala ngayon. Magbibigay naman ng recording. Pag nagka-internet na, naka-record na po yung mga data niya, yung mga mileage niya, time niya, yun po, recorded naman po lahat. Okay, Chairman, siguro huling katanungan, ano? Yes, po. Yung kaninang sinasabi mo sa dispatching, sa loob ng kooperatiba niyo yung pinatutupad. Halimbawa, pag-usapan naman natin, kasi ang nabalitaan namin, marami kayo sa rota niyo. Halimbawa, kung ipatutupad ng pangkalahatan sa pangkalahatan, yung fleet management system, magiging maayos ba or maganda yung takbo ng mga sasakyan natin sa daan pag pinatupad yung fleet management? Opo, malaking tulong po yung fleet management. Tulad kami sa ruta namin, Novaliches, Rizal Avenue via A. Bonifacio or common term ng mga mananakay namin, Novaliches to Blooming Treat. So kapag nag-usap po yung anim po kami, kapag nag-usap po kami, nagkaroon kami ng pag-uusap, magkakaroon po kami ng dispatching system. Di po ba? So hindi po yung kanya-kanya kami, yung dalawa kaming co-op na pag gusto kong ibiyahe, babiyahe din siya. Hindi po. So, may sistemang susundin. Kailangan sumunod kami kung anong schedule ang ibibigay sa amin kapag meron ng fleet manager dun sa common naming fleet Terminal, system. kung Yes. merong may common terminal, mas oo. maganda sana, Yes no? po. Sana Okay. po magkaroon kami ng Sana common yun terminal. Yan ang hihilingin natin sa local Sana siguro po, na pakinggan. sa local ng LGU, baka Apo. pwede naman ang ang rotang Novaliches. Rizal Avenue Rizal via A. Avenue, Bonifacio. via A. Bonifacio, baka naman po pwede natin tulungan ang mga kasama natin doon na magkaroon ng sariling or ng Common terminal. para sa kanila. Opo, yung magkakasya po yung 6 na grupo para po talagang may i-apply na namin yung proper dispatching po namin. Alright. Chairwoman Emily, mensahe niyo po sa mga transport groups na hindi pa po nakikibahagi sa PUVMP at mensahe niyo na din po sa ating mga mananakay. Sa mga hindi pa po sumasali sa PUVMP, sumali na po kayo. Maganda po yung programa kasi po sa mga operator, lalo na sa sabihin natin, matatanda, di ba? Kung ayaw nyo na po, o hindi nyo na po, wala na po kayong kakayahan na i-operate ang inyong, kung isa lang ang unit nyo, isali nyo na po sa co-op or corporation. Kasi po, at least, may pang-maintenance na kayong inaasahan monthly. Wala na kayong problema sa, yung mga paggawa-gawa
So, ibigay nyo na po sa co-op or corporation ang pamamahala ng inyong unit. Sa mananakay naman, patuloy nyo pong tangkilikin ang aming mga modernized unit kasi po, safe po ang mga pasahero namin. Maihatid po namin kayo ng safe sa inyong pupuntahan. Yun, Right. maraming salamat po. muli, Chairwoman Emily Pilotos, Chairperson of Nova Bloom TC. Maraming salamat po. Thank you po. Lumalalim na ang ating talakayan at dumarami na ang ating kaalaman. Pero wag muna kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Sakay Na! Biyahe na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Ang isang fleet manager ay napakalaking role na ginagampanan sa ating fleet operations. Siya yung primary contact sa ating fleet operations. Kasama siya, ang pinakamahalagang role na ginagawa niya is yung pagpaplano, pagbibigay ng directives, utilization, repairs and maintenance ng sasakyan, ganun din ng concern sa tao sa scheduling. Sa fleet manager, nagsisimula ang lahat ng kumpas upang magkaroon ng smooth na operations ang isang fleet. Dahil sa fleet management system, kasama na rin sa sistema, dito na pag-aaralan ng masusi kung papaano ang dikta ng sitwasyon sa kalsada. Kasi traditional way, nagkakaroon ng mga competition sa kalsada. Pero pagdating sa fleet management system, dito nagkakaroon tayo ng pagpaplano. Inaaral natin kung anong oras ang maraming pasahero, anong oras naman yung wala. At dito, ini-schedule natin ang pagdidispatch ng mga sasakyan base do sa dikta ng sitwasyon sa kalsada upang maiwasan ang trapiko or yung maraming sasakyan sa kalsada natin. So dapat kasi ang mga pasahero ang naghihintay sa ating mga sasakyan, hindi ang mga sasakyan ang naghihintay sa mga pasahero. Napakalaking bagay siya sa aming operations. Kasi dito, nahihimay-himay namin yung mga dapat namin gawin, yung mga plano na ginawa namin kung mayroong mga adjustments. Dahil dito, sinusuplayan niya yung mga datas. Isang mahalaga rito yung pagdating sa fuel consumptions and then yung sa dispatching ng sasakyan. Kasama na rin dito yung health ng ating mga trabahador, kung gaano ba sila katagal nagseserbisyo kasi kailangan natin din siya pangalagaan dahil mahalaga sila sa ating operations. And pagdating sa mga finances, gaya ng mga costs, yun nga, sa diesels, sa repairs, nasiset din natin dito yung pag-aalaga ng sasakyan na napakahalaga rin na mapanatili itong nag-ooperate sa pangmatagalan, hindi lang sa ngayon. Yes, kasi dito ang mga datos ng aming mga transactions and operations ay intact. So, ang sistema na ang nagsasabi sa amin kung ano yung mga dapat palitan. For example, yung sa mga pyesa, sa spare parts, yung mga nagastos namin, kung quality ba yung mga nabibili namin, and pagdating sa gasolina, sa costing niya, na-check din namin, and pagdating din po yung output doon sa collections against doon sa mga expenses na related sa pang-araw-araw namin trabaho. And yun nga, pati scheduling din ng mga tao, kasama na rin kasi yan mga related na mga benefits, nakikita rin namin dun sa records. Napakalaking tulong ng fleet management system kasi bawat segment ng aming operations ay nagkakaroon kami ng datos.
At dito, nagagamit namin ito sa aming mga pagdedesisyon pagdating dun sa plano kung kailangan namin mag-adjust, yung mga dapat namin ihanda ng mga finances, and pati rin sa mga scheduling ng pagpapagawa ng mga sasakyan, preventive maintenance. So nakikita na namin siya at nagagamit namin yung sistema ng fleet management. So pagdating sa fleet management, makukonsider namin siya na napakahalaga sa isang operasyon, lalo na sa mga modernized na sasakyan. Sabihin natin na mahalang ang costing or investment sa modernong sasakyan, pero sa pamamagitan ng fleet management, namamanage niya ang lahat ng mga risks pagdating sa expenses. At sa operations, napakalaking tulong na to kasi nagiging smooth. Kasi dito, nakikita na natin yung ating mga sasakyan, natatrack natin siya, pati yung pagpapatakbo ng driver. So nandun, nasasang-alang-alang din natin yung safety ng ating mga mananakay, which is yun naman ang pinakamahalaga. Kumbaga, binigyan natin sila ng safe and reliable. Ang ating operation ay naging efficient. Welcome muli sa Sakay Na, Biyahe Na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Ang usaping pangseguridad ay napakahalaga. Sa isang episode ng Sakay Na, Biyahe Na ay nabanggit ni Chairman Ka Obet Martin na napakarami ng aksidente ang nangyari nang dahil sa lumang disenyo ng mga pampublikong sasakyan. So far, there are 112 models with certification of compliance to the DTI PNS, Philippine National Standard, for modern PUV. Ang 112 models nito ay ginawa ng 48 na manufacturers, and I'm proud to know that 22 out of 48 manufacturers are local manufacturers. Wow, nakaka-proud talaga ka, Freddy. At ito pa ha, as of May 2023 ay mayroon ng around 7,228 units under Class 1 to Class 3 ang na-release o ginagamit na sa operations, and NCR fielded the highest number of modern PUVs, around 1,300. Diba ka, Freddy? Ka-Freddy, pwede nyo bang ibahagi sa amin ang kaibahan ng Class 1 to Class 3 na modern PUV? Okay, ang sa akin, simplehan lang natin paliwanag yung Class 1 to Sige. Class 3. Yung Class 1, alam ko, dinisign siya para doon sa makikipot na daan, yung Class 1. Tapos yung Class 2 naman, yun yung talagang ipinalit natin doon sa mga traditional na jeep. Side-facing siya. Yun. Tapos yung Class 3 naman, ipinalit natin doon sa ating traditional na UB Express na ang rota niya mas mahaba sa 30 kilometers. Oh, Yun. Yung pala yun. Ganun lang kasimple ka, Freddy. Maraming salamat. So, ang lahat ng mga unit na ito ay equipped ng security system. At ang lahat ng ito ay meron ding mga PAWs. At dahil may PAWs, ay applicable na sa kanila ang onboard information system. Makakasama naman natin ngayon ang representative ng Novaliches Malinta Jeepney Transport Service Cooperative, Mr. Honesto Oni B. Reponia. Masayang biyahe po, Sir Oni. Welcome sa Sakay Na, Biyahe Na. Masayang biyahe po, Ma'am Rose, Ka Freddy. Maraming salamat po sa inyong pagpaulak po sa amin. Sir Oni, unang tanong, malaki ba ang naging tulong ng proper dispatching system sa inyong operation? Ay, opo, sobra po. Talagang malaking na itutulong po sa aming mga mananakay. Kasi nagkakaroon po ng maayos na dispatching gawa na itong sa fleet management natin. At namomonitor po natin lahat ng bumabiyahe naming unit, kaya ganun pa man, predicted namin kung kailan yung dami ng tao. Sa pamamagitan po nito, nabibigay po natin yung convenient na serbisyo sa aming mga mananakay. Ano ang kaibahan noong wala pa kayong proper dispatching sa ngayon na gumagamit na kayo ng proper dispatching system under the FMS? Sa ngayon, ma'am, malaki ang kaibahan. Kasi yung convenient po, talagang naibibigay po natin sa mga pasahero. Unlike po nung wala pang dispatching, yung mga traditional, hindi naman ho sa inaano natin yung traditional, kasi individual po yun eh. Ito ho, namomonitor natin sa pamamagitan ng GPS at naidi-deploy po natin ng maayos at konbinyente po sa ating mga mananakay. Sir, kasama rin ba sa dispatching system nyo ang pag-aaral kung gaano karami ang mananakay sa isang area at hanggang anong oras may mga pasahero sa mga lugar na sakop ng inyong rota? Yes, kasama po sa aming pag-aaral. At kasalukuyan po talagang nangyayari yan sa ngayon. At na kung saan, gamit na gamit po namin yung aming GPS, yung aming system. At yung coordination through chat, kami po ay nag-aabisuhan yung mga driver, nag-aabiso sa amin sa fleet na nag-handle po nito, na kung saan po maraming tao.
Kaya sa gayon po, nabibigay po natin yung magandang serbisyo sa aming mga mananakay. At sir, mas naging maayos ba ang inyong buong sistema mula nang gamitin nyo ang FMS? Ay, opo. Kasi talagang naibibigay po natin yung maayos na serbisyo, konbinyente, at naayon po talaga sa, kumbaga, yung ano ng ating pamahalaan, yung gusto niyang mangyari, yun po ay talaga nasusunod. Sir, mensahe niyo po sa mga transport group na hindi pa nakikibahagi sa PUBMP at mensahe niyo rin po sa ating mga mananakay. Sa mga hindi pa po sumasama sa PUBMP, sana po ay makipagkaisa ho tayo sa ating pamahalaan dahil ito na po talaga ang solusyon sa ating problema balang araw. Kasi kung tutuusin, matagal na po ito. Since 1990, I think, na yung sa climate change. Kaya ho na ng gobyerno natin, ng DOTR, yung PUBMP since 2017. Sana po magkaisa ho tayo, magkatulungan ho tayo para ho sa balang araw tayo rin po lahat ang magbebenepisyo. Ito na po ang kasagutan. Kinakailangan po natin magkaisa talaga. Para po sa aming mananakay, suportahan niyo po. Ito po ay talagang nakakapagbigay po ng magandang serbisyo sa atin, conveniente, security. Kaya sana po lahat po tayong mga mamamayang Pilipino magkaisa, magkatulungan para ho sa magandang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Onesto Oni B. Reponia, Representative of Novaliches, Malindaje, TSC. The last but not the least, ang huli nating kabiyahe ngayong araw, ang President ng A. Doringo Transport Service Corporation, President Arielito A. Doringo. Masayang biyahe, President Ariel. Welcome po. Sasakay na, biyahe na. Masayang biyahe din po, Ma'am Rose. Masayang biyahe, Ka Freddy. Masayang biyahe, President Ariel. Bati po muna tayo sa ating mga viewers. Masayang biyahe mga ka-co-op at corporation. Magandang biyahe sa inyo lahat. Unang tanong, President Ariel, ang fleet management ay binuo upang makatulong sa mga institusyon, mga co-op, corporation na katulad nyo. Gaano ka-epektibo ang paggamit nyo ng fleet management system? Paano nyo ito ina-apply? Sa amin po ay malaking tulong kasi nung hindi katulad ng traditional, basta lang sasakay ngayon po, meron sistema na bago ka bumiyahe, meron kaming monitor na tao na bago ka sumakay, itong unit mo at meron kami interval bago umalis para hindi nagkakasabay sa kalsada. So, President Ariel, masasabi niyo bang mas maayos ang distribution ng inyong mga resources nang dahil sa fleet management system? Mas maayos po. Sa Kumpara anong dati. paraan po? Nung panahon ng traditional, pasasasakyan ngayon po, meron kami sistema na hindi nagkakasabay sa kalsada. Nasisigurado namin na pag alis sa may terminal ay may laman at may sakay. Paano po yung mga pasaherong, kasi parang may oras po yan Paano pagka biglaan lang, hindi ba sila makakasakay pag hindi nila nasaktuhan yung oras? Kasi nabanggit niyo po na may oras, ganyan. Paano? Makakasakay na po kasi sa interval minutes ng pasahero, hindi mo bigla yung pag may puno agad. Sa loob ng 5 minuto, alas po yan, puno o hindi. May Yun. pagkakataon po na hindi naman pupuno. Yun yung dispatching. So, 5 minutes ang difference noon, Ka-Freddy, tama ba? Depende yun sa oras. Pag peak hour, minsan 3 hours. Minsan, hindi mo nga may-expect yung bulusok ng pasahero within 2 minutes. Puno na yun, aalis na. Siyempre, hindi naman pwede mag-antay ng another 5 minutes yun kasi hindi pa nakakalayo yung pero pag puno na yung nakapila. 5 to 10 minutes until Ah, 5, depende 10 po sa dating pasahero. Sa usaping maintenance naman ng ating mga sasakyan, ano ang naging parte ng fleet management? Nakatipid ba kayo sa ng maintenance kung nung in-implement yung fleet management? Sa maintenance naman, nakatipid din kasi kahit papano. Hindi na katulad ng dati, takbo ng takbo kahit wala naman. Ngayon, tatakbo ka na, sigurado may pasahero at mayroon laman ng tao. Yun, nakatipid yung... Hindi ikot lang ng ikot. Mas nakatipid sa maintenance. Sa aspeto naman ng inyong inventory, ano ang bahagi ng fleet management system? Sa inventory naman po namin, talagang makita naman po namin talaga na yung kinatitipid, katulad po ng pyesa at yung mga iba pang bagay na gastusin, hindi agad lumalaking gastos kabanang. Sa fleet management, yung paglabas ng interval, isa yun sa nakakatulong. Maraming salamat, President Ariel. Maraming salamat din po, Ma'am Rose. Maraming salamat, Ka Freddy. Alright, President Ariel, mensahe niyo po sa mga transport groups na hindi pa nakikibahagi sa PUVMP at mensahe niyo din po sa ating mga mananakay. Sa mga kasama ko po na operator na hindi pa po sumama sa modernization program, subukan niyo po sumama at malalaman niyo po na maganda po ang programa ng gobyerno. Sa mga mananakay naman po, patuloy po kaming maglilingkod at susuporta para po may masakyan kayo sa araw-araw.
Lumalalim na ang ating talakayan at dumarami na ang ating kaalaman. Pero wag muna kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Sakay Na! Biyahe na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon! JMC supports the PUV Modernization Program. Sakay na sa JMC tayo! Welcome muli sa Sakay Na! Biyahe na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Ka-Freddy, sobrang daming kaalaman na naman ang naibahagi sa atin ng mga nakibiyahe sa ating ngayong araw. Sana ay marami na namang kaisipan ang nabuksan at taliwanagan sa kaalamang dulot ng malayang talakayan. Partner, ang patuloy ko pa ding panalangin na sana ay patuloy na magamit ang programang ito upang maipaabot ang mga mahalagang impormasyon sa ating transport groups, especially sa mga transport groups na hindi pa nakikibahagi sa PUBMP. In behalf of NCR Transport Consolidated Entities, ay hinihikayat ko po kayo na sumama na sa pagbabago dito sa biyahe patungo sa mas magandang bukas. Lagi po nating tatandaan na ang bukas na kaisipan ay nagbubunga ng mas malawak na pang-unawa. Sama-sama po nating harapin ang pagbabago ng may positibong pananaw. Samahan niyo kami sa pagbabagong ito. Just search PUBMP TV NCR sa Facebook page at sa YouTube channel. Para sa susunod na biyahe, Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Sakay na! Makabagong transportasyon na maghahatid ng ligtasan man ating lokasyon. Papunta man sa trabaho o kahit magbabakasyon, komportableng bumiyahe sa bawat pagkakataon. Ikaw ay makakasakay sa transportasyong moderno. Kaligtasan sigurado tayo sa pagmamaneho. Kaya halika na't sakay na tayo mga tropa. Dito'y walang maiiwan, lahat tayo sama-sama. Tara na, sakay na. May libreng wifi tayo dito. At kung walang cash at nakalimutan ba ang wallet nyo, cashless payment na kaya walang problema. Ano ba ang hinihintay? Tara't subukan ng ikaw ay makasakay sa transportasyong moderno. May CCTV kaya siguradong kaligtasan mo. Walang hassle, laki lang upuan ay di masikip. Air conditioner, swabe kahit na maidli. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. FRB po ay naglunsad ng makabagong transportasyon. Layo nito ay magbigay ginhawa sa publiko. Meron itong cashless payment at libreng wifi. Sinisigurado nito na may hitid tayo ng ligtas sa ating destinasyon. Tara na, sakay na. Sakay na. Tara